Kaya nga ito ang sabi ni Senator Bato de la Rosa noong March 11, 2025. Ito sabi niya, hindi daw siya takot. Ikaw ba, Senator, hindi ka nangangamba dun sa pagpasok ng ICC sa bansa natin? Hindi ka ba natatakot? Hindi ako natatakot. Bring it on. Senator, to this day, Bring it on. wala po po kayo natatanggap na invitation natin? Wala. Because last time we spoke to you, sabi niyo po, ayun yung tanggapin yung calls. Tawag. Wala. Siguro nagsawa na sa kakakontak sa opisina ko. Hindi na. Wala na tumatawag. Wala na tumatawag. Letter, wala din po. Wala na rin. Huminto na sila. Lalo na ngayon na pinaghahabol na sila ni President Trump sa US, di ba? Yung mga ICC. Wala na. Hindi na sila nakikialam kasi sabi ni Trump, lahat ng mga nagpa-facilitate ng pagpasok ng ICC investigation sa US at saka sa allied countries niya ay ipapa-revoke niya yung kanila ipa-cancel yung visa sa US at saka ipa-freeze yung mga ari-arian sa US. Kaya siguro tumahimik na sila. So tingin mo tapos na yung problema sa ICC? I can never say that because hindi ko man hawak yung ICC talaga eh. Basta ako, handa lang ako na just in case mag-issue sila ng warrant of arrest laban sa akin, laban sa amin, I am ready to challenge them before the Supreme Court. Hihingi ako I will seek judicial relief from Supreme Court if indeed itong ICC ba talaga ay mayroong jurisdiction sa ating bansa. Pakagaling nung sagot ni Senator Bato de la Rosa. Kaya sana, itong Supreme Court, sana kumilos na po kayo. Ha? Sana maglabas na kayo ng resolusyon, ng desisyon dyan sa mga... sobrang importante nito, sovereignty na pinag-uusapan dito eh. Ayaw natin masakop tayo ng China pero pumapayag naman tayo na ginagawa tayong tuta ng mga European na yan. Ayaw natin ng China pero na pumapayag tayo na pinakikialaman ng Europe yung judicial system natin. Again, gumagana po ang judicial system sa Pilipinas. Gumagana ang mga piskal, gumagana ang mga korte, RTC, gumagana ang Supreme Court. Magkakaroon lang po ng kapangyarihan ng ICC kapag wala nang korteng gumagana sa isang bansa. Na-acquit si Leila de Lima, si Lola de Lima na-acquit. Si Maria Ressa napawalang sala din. Yung kaso ni Trillanes, kinakaso ang tagal-tagal ng ikinakaso ng mga Duterte kay Trillanes na na-dismiss din sa Department of Justice. Si Pastor Apollo Kibuloy nakakulong. Kahit na anong motion ni Pastor Apollo Kibuloy kahit na anong argumento niya na may legal grounds, hindi siya pinagbibigyan ha. So ibig sabihin gumagana ang korte kahit na medyo namimili ha. At ang dami pa. Si Kerwin Espinosa nga wala na eh. Oh, di ba? Ang daming mga na bigyan ng kasalanan or nasintensyahan na ngayon wala na at yung iba nga masisintensyahan na biglang nagbago. So ibig sabihin, suma total gumagana ang judicial system dito. Itong mga war on drugs victim na ito, sana magsampa kayo ng kaso dito sa Pilipinas. The reason why hindi nagsasampa ng kaso mga yan sa Pilipinas, kasi nga mas may pag-asa sila doon sa ICC. Bakit? Politika ng ICC. Dito sa Pilipinas, pag nagsampa ka ng kaso rito, mas lalong hindi mo pwedeng ipadala si Bato sa ICC. Pag sinampahan mo ng kaso si Senator Bongo dito, mas lalong hindi mo siya pwedeng ipadala sa ICC. Lalong-lalo na si Senator Bongo, 'di ba, may kaso, kinakasuhan 'yan ni Trillanes. Si Bongo, di mo siya lalong ipadala doon kasi may mga kaso pa siya na dapat kaharapin dito sa Pilipinas. Ito si Senator Bato de la Rosa, hindi nila yan sinasampahan ng kaso dito sa Pilipinas kasi nga, ang gusto nila, maipadala yan doon. Maipadala yan doon sa ICC. Si Bongo kasi, bilang assistant ni President Duterte, malabo na maisama siya dito sa sinasabi nilang crime against humanity na ito kasi assistant lang siya Hindi naman siya decision maker. Ito si Bato, may pag-asa kasi nga parang lumalabas
ginamit ni Pangulong Duterte ang PNP para gawin yung crime against humanity na yan. Kaya ito siya pwede. Si Inday dinadamay kasi nga issue din yung Davao Death Squad na hindi rin nasolusyonan or hindi man nag-progress diyan sa sa Davao City. So talagang yun ang target nila. O si Senator Bongo, kaya may mga kaso yan dito, kinasuhan niya ng mga corruption dito ni Trillanes. O kasi hindi yan siya hindi yan siya hahabulin masyado doon sa ICC. Kasi kung may kaso ka dito na naka-open, may ICC ka, pinaparesto ka ng ICC, sasabihin ng korte dito, hindi pwedeng kunin nyo ito, may kaso pa to dito. Di ba ganyan din yung mga Hapon na mga sindikato sa Pilipinas? Sinasampahan sila ng kaso na mga battery, inabuso yung mga asawa, physical injury, para hindi sila ma-deport sa Japan. Bakit? Para hindi sila ma-extradite sa Japan kasi nga may open silang kaso dito. Talagang scam nila yun na kakasuhan sila dito para hindi sila mapauwi sa Japan. Kasi nga pag umuwi sila doon, kulong sila doon. Dito sa Pilipinas, pag nakakulong ka dito, sarap buhay mo. Lalo na kung ganyan, katulad niyan, mga sindikato ka. Ganun din dapat nga si Pangulong Duterte, hindi talaga yan pinadala doon eh. Bakit? Di ba kinasuhan niya ni Trillanes? Dito, dapat sinetil niya muna lahat ng kaso niya dito bago siya maparating doon. Anyways, bottom line is, nililibang nila tayo at tayo mga Pilipino hindi tayo dapat nagpapalansi sa mga ito. Maging mapagmatsyag. Delikado rin ito Kasi sinasabi ng Malacanang hindi sila makikipag-cooperate na naman. Sinasabi na naman ng DOJ hindi na naman sila makikipag-cooperate. Dahil wala pa, sinabi na naman ng DILG hindi din sila maggagalaw dahil wala pa. Tapos biglang magugulat ka, nandiyan na naman. Tapos biglang inaaresto na naman nila to. Ayun lang masama. Wala na si General Torre. Sino kaya ang gagawa ng kademonyuhan nila? Yun lang. Baka mamaya ibalik na si General Torre dahil kailangan na naman nila ng hudas na manghahayop sa mga kalaban nila sa gobyerno. Kalaban nila sa politika, hindi ba? So yun ang problema natin. Baka mamaya nagpapaka-relax tayo. Wala naman pala Sabi ni ganito Sabi ni ganyan, wala Tapos biglang meron na naman. Katulad nung nangyari kay Pangulong Duterte, yari tayo. Kaya maging mapagmatsyag, mag-ingat. Huwag tayong papayag. Ako, personally, kahit si Leni Robredo yan, kahit sino pa yan, si Trillanes pa yan, dapat dito siya sa Pilipinas ikulong. Dapat dito siya sa Pilipinas magkakaso. Dapat dito siya sa Pilipinas masintensyan, hindi sa ibang lahi. Kahit sino pa yan. Pag Pilipino, dapat atin. Kung atin ng West Philippine Sea, atin din si Senator Bato de la Rosa dahil Pilipino yan. Property yan ng Pilipinas. May karapatan yan na dito sa Pilipinas kasuhan at dito sa Pilipinas masintensyan. Maraming salamat mga bossing. Kita-kita pa tayo ulit sa susunod na vlog.